taus-pusong pagkikiramay bago ang lahat po. Ma'am, yung suspect po ay nahuli na. Opo. Okay, 19 years old yung suspect Opo. at yung victim ay 7 years old. Ano po may paglilingkod po namin? Senator, ang gusto lang, ang hinihingi po namin ng tulong, yung maiuwi po dito sa Maynila, yung labi po ng pamangking ko. Kasama po yung kapatid ko, tsaka yung iba ko pa pong pamangkin na nandoon pa po sa Quezon. Sige po, sige po. Nasa punerarya po ngayon. Yung... Opo, doon po sila tumutuloy simula po nung nangyari po yung insidente, kasama po yung mga bata. Gusto ko lang din po sanang ilapit po yung, kasi po yung tinitirahan po nila doon, kamag-anak po nung pumatay. Ang sabi po kasi ng kapatid ko, dahil po tinutulungan nila yung kapatid ko, sila po yung inaano po. Baka iatas yung kaso. Ang gusto nila po i-areglo. Yung tumutulong sa ate ko po na nandun, nakamag-anak po nung pumatay, may pagbabanta na po sa kanila po. So, dali natin dito sa Manila na lang. Hanapan natin ang bagong tirahan. Depende po sa kanila kung ano po magiging option. Kasi sila po talaga yung taga Quezon po. Sige po. Kaya nga magpapadala akong reporter para gagawa tayo ng assessment kung ano yung kailangan. At dun sa pagbabanta, nandiyan naman po si Colonel, siguraduhin yung seguridad ng pamilya ng biktima. Sige po, ma'am. Kami na hong bahala. Arrangement sa security, pati yung bagong tirahan at pwedeng paglipatan. Salamat po. Salamat po sa pagpunta, ma'am, ha. Nay, sige po. Naibanggit na po sa amin yung sitwasyon ninyo at yung mga kailangang ayusin na problema tulad ng seguridad ninyo. Pupunta po yung reporter namin para gagawin kayo ng assessment kung ano na dapat na tulong para sa inyo. Ibibigay po namin lahat po. Opo, sir. Salamat po. Walang anuman po. At salamat po sa tiwala na magandang hapon po, Nay. Susunduin po namin yung bangkay pati yung may sasama kamag-anak. Kaya so dadalhin po namin dito. At kung kayo po mamimili kung saan po nilalaya nyo pong gustong dalhin siya at kung saan nyo gusto siya ipalibing, gastos ko po lahat, okay? Bago ang lahat po, Nay, ang aming pong taus-pusong pakikiramay at Salamat po. at nabalitaan nga po namin dito sa tita na nakakulong na raw po itong suspect. Tama? Opo, sir. Ang gusto niyo pong tulong ay mapauwi dito sa Manila yung Opo, sir. biktima. Sige po, sagutin ko na po lahat. Magandang hapon po, Colonel Aguilar. Magandang hapon po, sir. Sir, adik ba itong suspect na ito? Matindi itong ginawa niya. Karumal-dumal talaga. Sobrang karumal-dumal. Based po dun sa initial investigation natin, sir, medyo lasing po yung atin pong suspect, sir. Medyo napadami po ang kanilang inuman after po ilibing yung tiyahin ng biktima ng tiyahin po nila. Nung araw po na yon. So, meron din po kami information na nakagamit po ng marijuana yung suspect po. Nakagamit ng marijuana at lasing. Kaya hinalay niya at pinatay pa yung victim. So, ibig sabihin, adik po talaga ito, itong suspect. Nakakulong po ito at Nobel, ano po, sir? Yes, sir. Immediately arrested na po, na-arresto po natin yung suspect nung tayo po ay umisponde at nag-conduct po ng investigation dun sa pinangyarihan po ng incident, sir. So, siguraduhin na po natin na hindi makakatakas po ito, Colonel, sir. Yes, sir. Opo. We exerted our earnest effort, sir, to yung ating pong simula pagpayay ng kaso at saka po yun pong ating pong sinisiguro po natin na palagi po natin siyang minomonitor. Kahapon nga po ay sumailalim na rin po sa autopsy yung ating pong biktima at na-inquest na rin po siya kahapon yung pong suspect. Good job, Colonel. Mabuti naman at na-arresto agad siya at ngayon na nakakulong na Nobel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa PNP Lopez, Quezon Province. Sa pangunguna niyo po, Police Lieutenant Colonel Dandy Aguilar. Mabuhay po kayo, Colonel Aguilar, sir. Maraming salamat po, sir. Sir Happy, sir. Maraming salamat po sa inyong programa.